Mr. Secretary, nung nakarang linggo po ako po ay nagtanong sa inyong nakababatang kapatid ng isang katanungan. Ngunit ito po ay hindi niya nasagot. Baka sakaling kayo po ang makasagot sa pagkakataong ito. Tinanong ko po sa kanya kung magkano po ang nagugol sa pagdakip at pagpapadala sa ating dating Pangulo mula dito sa Pilipinas papuntang Dahig. Hindi ko ho kayang sagutin yan. Unang-una, sa nangyaring yan, aking pong contact dito ay through telephone. Ako po ay nasa Vienna nung panahon na yon. At pinupunta, ang aming pong pakay noon ay pumunta sa United Nations Office of Drugs and Crime. Ay nasa Vienna po ako nung panahon na yon. Kaya hindi ko ho nakita yung dami ng pulis. Hindi ko ho nasundan, subaybayan yung mga resources po na ginamit upang madala po yung dating Pangulo sa Dahig. Ubog! Ang tangingot mo naman, isipin mo yan, Department of Justice Secretary ka, it's a done deal. Yung kapatid mo, DILG, hindi nyo alam pareho kung magkano yung ginastos ninyo sa pagkidnap kay Tatay Digong papuntang Dahig, Netherlands. Kalukuhan o yun. Ano yung aeroplano? Lumabas lang dyan. Paano po yung nakalipad? Kung walang anong tawag yan, fuel ng aeroplano. Kaninong aeroplano yun? Kumantaho kayo. Kasi karapatan namin magtanong. Dahil hindi namin kagustuhan. Kaming mga taxpayer, lalo na po mga OFW, hindi po yan kagustuhan ng Pilipino na si Tatay Digong kidnapin ninyo, gaguhin ho ninyo, gamit ang pira ng bayan. Kalukuhan o. Mahal ng taong bayan, mahal ng mga OFW, mahal namin, mahal natin. Tapos gagastos tayo para gaguhin yung taong iyan, kidnapin lamang. Aba, managot ho kayo dito. Ilang bilyon ba? Balita ho natin, bilyon-bilyon yung binayad sa ICC para makipagsabuatan lang di umano dito sa Marcos admin. Bakit ayaw nyo masagot? Kanya-kanya kayong pagsisinungaling. Dahil malapit na po katapusan ninyo. Pag si Inday Sara magiging presidente, wala na po kayong takas-takas. Paniguradong managot kayo sa taong bayan. Isipin mo ha, sakit na ng ulo ng Pilipino sa Marcos admin, sa totoo lang. Ito si Martin Romualdez, tinanggal na, sinibak. Si Torre, sinibak. Ito naman, Remulla Brothers, sakit din sa ulo ng bayan. Mga sinungaling. Mga scam. Yung lahat ng mga pinanggagawa. Diyan sa kanilang mga departamento, grabe ang kapangyarihan ng magkapatid na ito. Mantakin mo, DILG at saka DOJ, walang alam kung magkano yung ginastos at hindi alam kung ilang kapulisan. 2,500, sabi ng kapatid mo. Magkano yung ginastos ng lahat yun? Aeroplano, kanino yan? Kumanta na kayo habang buhay pa kayo. Matuwa man lang ang taong bayan sa inyo. Tuloy o. Ngunit, masasabi ko, wala hong nasaktan. Uy! Wala hong nabawian ng buhay. At maayos po siyang nakarating sa Hague na wala hong incident. Kaya kahit paano, masalamat po tayo na hindi na po, wala na hong na-disgrasya sa pagkakataong iyan. Ibig sabihin pala, may balak kayong masama. May balak kayong may madisgrasya. Kasi oo nga naman, 2,500 po yan nakapulisan. Baka sabi siguro, pag yung mga supporters ni Digong pumalag, bahala na kayo. Birahin nyo. Nandun pa naman kami nun. Ako, naka-live ako that time. So may plano kayong masama sa taong bayan. Para lang may sakatuparan yung katarantaduhan, kagaguhan ho ninyo kay former President Duterte. Ganun ba ho, Buying? Ano magpasalamat? Galit nga ho ang taong bayan sa ginawa ho ninyo. Magpasalamat pa tayo. Kami kinamumuhian nga ho kayo eh. Swerte nyo kasi ang presidente uto-uto at napasunod nyo. Sa bagay, yung tumatayong presidente yan, sa panahong iyan, sila.
Pero hindi ho po pwede ito, patawarin natin itong mga ganitong klaseng tao na tinatraidor ang saligang batas. Tinatraidor tayo. Yung soberanya ng Republika ng Pilipinas, putya, nagago eh. Isinuko natin sa mga panahong iyon, March 11, 2025. Ganun po katindi ang gobyerno ngayon. Masyado na po tayong ginawang tangingot. Hindi naman siguro tayo mga tangingot. May mga pinag-aralan naman ho tayo. Alam naman natin kahit papano yung batas. At alam natin yung karapatan natin bilang isang Pilipino. Lalo na po si former President Duterte. Ganito ho sila ngayon, kasama. Tuloy ho. Opo, so sino pong nag-order na dalhin po siya doon kung kayo po ay nasa ibang bansa? Ano ho yan? Halos 10 oras po akong nakikipag-usap by telephone. Mula po sa oras ng Europa, papunta po rito, sapagkat yung legal basis po ay pinag-aaralan at kiniklear nila sa akin. Kaya ako po nagbigay ng legal basis under Republic Act 9851, Section 17, and other sections of the International Humanitarian Law. Oh, heto na, lumabas na. 10 araw daw siya nakipag-communicate. Siya ang nagbigay ng legal basis. Siya ang nagutos. Nakidnapin si Tatay Digong. Di magamit tuloy ito ni Mayor Basti. Pwedeng ebidensya, Mayor Basti. Itong pahayag ni Boyeng Rimulya na siya ang nagbigay ng legal basis. 10 oras daw siya. Nakipag-negotiate, 10 oras siya. Nagsasabi, minumonitor niya, kidnapin nyo na yan. Okay yan, legal yan, alam ko yan. O, paano ho yun? Umamin ho kayo. Kayo ang may pakana ng lahat. Siyempre kasama si Bongbong yan, hindi naman mapadala yan. No? Si Tatay Digong kung walang utos ng IWM. Legal basis kasi si Bongbong di man abogado. So ikaw yung talagang nagbraso. O yan, legal tayo yan. Sige na, okay yan, sagot ko yan. Siguro, sa mga 10 oras na yan, marami pang kumukontra siguro. No? Balita ko nga, nag-aaway pa yan sila ni sino yun? Tinanggal na ngayon sa Kongreso si Nimal na Tambaluslos. Nanginginig pa nga daw yan si Ngiwim eh. Ang nagpo-post daw talaga yan, ang nag-uusap ito at saka si Baki. Ayan, umami na po oh. Ngunit di po ba sinabi, paulit-ulit na sinabi ng ating Pangulo na tayo po ay nag-withdraw na sa Rome Statute. Tayo po, the ICC has no jurisdiction over us. I will not lift a finger in the investigation of any crimes regarding ICC. Kung ganun po ang policy pronouncement ng ating Pangulo at hindi niya kinikilala ang pagiging miyembro natin sa ICC, sino po ang, kumbaga, hindi sumunod sa pronouncement na ito? Ba't nagpatuloy pa tayo sa pagdakip sa ating dating Pangulo? Ang problema ho kasi dito, nung nag-withdraw po tayo sa ICC, sa Rome Statute, hindi na ho tayo miyembro. Ngunit yung batas po na ating pinasa noong 2011 na Republic Act 9851, yun po ang naging basihan ng lahat. Kung ito po ay ating tinanggal sa ating legal system, yung batas na yun, kaakibat ng ating pag-atras sa ICC, wala na hong basihan sana. Ngunit nandun pa ho yung batas na yun, Republic Act 9851. So, ibig sabihin, ikaw talaga nagpumilit. Ikaw talaga gumawa ng paraan para kunyari may basihan. Ay, ito yung gawin ho natin. Kaso, hindi pwedeng palampasin ho ito eh. Managot dapat ang managot. Hindi mo pinagbigyan yung Article 59 na lang pag-usapan natin. Na yung karapatan ni Tatay Digong kumuha ng legal team at idulog sa Regional Trial Court, hindi nyo pinagbigyan yung karapatan na yun eh. Para maidipinsa ni Tatay Digong ang kanyang sarili laban po sa inyong mga kademonyuhang ginawa sa kanya. Inanon nyo eh. Tinarantado nyo, kinitil nyo yun eh. Napagbigyan nyo, hindi. Anong tawag doon? Illegal na pag-aresto. Pag illegal na pag-aresto, anong tawag doon kasunod? Kidnapping. Kidnapping yung ginagawa ho ninyo.
kay former President Rodrigo Roa Duterte at walang kapatawaran yan. Natama lang talaga, kasuhan kayo ng kasuhan, kasama yung kapatid mo. Tuloy oh. Hindi po ba bilang parte ng kabinete ng ating Pangulo, tayo ay nagsisilbing alter ego ng ating presidente? At sa paglabag sa kanyang kagustuhan, hindi po ba nagkakaroon ng breach or violation ng trust and confidence? Na kung saan ating hindi tayo tumatalima sa ninanais ng ating Pangulo na kayo ay pwedeng maging subject or vulnerable to any administrative liability. Alam Kidnapping. niyo ho, ang pagtatrabaho po sa gobyerno ay sako po yan sa marami hong desisyon na ginagawa natin sa araw-araw. At hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating desisyon o kaya yung lahat ng ating paningin. Maaari po itong magbago sa pagdating ng panahon, Uy. sa bawat panahon. At marahil nagbago po ang aming pagtingin sa usaping ito nung dumating po yung pagkakataon na talagang ando na ho ang Republic Act 1951 at lahat po ng factor tinitingnan po natin sa security po ng ating bansa. Nagbago ang inyong pagtingin. So, isa lang ang ibig sabihin yan. Si BBM, oto-oto. Si BBM, walang desisyon, hindi decisive. Ginawa ninyong papit. Meron bang ganun? Magbabago ang pagtingin ng Pangulo? So, naduling. Anong kredibilidad ng Pangulo? So, legit, budol-budol, scammer. Alam nyo, nakakalungkot. Dahil itong Pangulo ng Republika ng Pilipinas sa katayuan ni Bongbong ay ang kanyang personalidad ay walang kwenta. Kanyang personalidad, legit budol-budol. Kanyang personalidad, hindi pang Pangulo, kundi pang barangay tanod lang. Siyempre kung ikaw Pangulo, naglabas ka ng ganong salita, manindigan ka. Bakit nagbago, Buying? Ito ang dahilan kung bakit nagbago. Nagbago dahil natakot kayo kay former President Duterte. Nung pumunta siya sa Hong Kong, natakot kayo, nagpanic mood kayo dahil maraming mga OFW sumalubong sa kanya. Kumbaga nandun yung voters magnet kasagsagan ng pangangampanya. Minahal pa rin si former President Duterte ng taong bayan, lalo na mga OFW. Nagbago dahil isiniwalat ni Tatay Digong yung kabaluktutan ninyo. Nagbago dahil sa BICAM, GAA. Di ba ho? January yun Binira ni Tatay Digong yung BICAM, puro blanco. Nagbago dahil natakot kayo na yung ginto na ibinibinta ho ninyo na hanggang ngayon hindi mapag-usapan sa mainstream media. Hinanap ni Tatay Digong 25 tons, 35 tons na daw. Nasaan na yun? Bakit kayo nagbinta ng ginto? For what? Para saan? Nagbago. Kasi natakot kayo matalo lahat sa eleksyon yung mga pambato ninyo. Yan ang totoo talaga. Nagbago dahil sa isiniwalat ni Tatay Digong na PhilHealth funds. Si Tatay Digong lang ang matapang dun Tingnan mo ang nangyayari ngayon. Bumungad sa ating mga Pilipino katakot-takot na animal na flood control. Diyos ko, scam 1.2 trillion. Tuloy po kung Marcolita. Does the former president pose any security threat? Kahit ganun na siya katanda. Marahil yan po ay dapat tanungin natin sa NSA natin kung ano ho ang naging evaluation ng panahon na yon. Basta't sa akin po, ang aking clearance sa binigay ay sa legal basis. Ang legal basis ng kanyang pagpunta sa The Hague. Yun po yung ating trabaho. O ito, inaamin na naman niya. Siya na talaga nagbigay ng clearance. So, maliwanag po to. Mayor Baste, ipakulong mo na to.
Kunin mo itong bidyong ito, Mayor Basti, makakatulong ho ito para mabulok sa bilangguan itong dalawang Remulla brothers na ito. Banta ba si Tatay Digong? Itatanungin pa daw sa NSA? For what? Para i-qualified kung banta ba si former President Duterte o hindi? Hindi po banta si former President Duterte, mga bugok. 80 anyos banta, hirap maglakad banta. Terorista ba si Tatay Digong? Komunista ba si Tatay Digong? May mga private armies ba si Tatay Digong? Wala. Yung security nga ni Tatay Digong, ilan lang naman binigay? 2 lang yata. Bigay ng gobyerno. Paano magiging bantayan? At saka hindi naman natin kilala si Tatay Digong na komunista. Hindi naman natin kilala si Tatay Digong na talagang terorista. Terror si Tatay Digong sa mga kawatan. Kagaya ho ng mga nasa gobyerno ngayon. Terror si Tatay Digong sa mga sindikato. Pero sa mga Pilipinong matitino, hindi po terror si Tatay Digong. Kahit sino pa siguro, grade 1, section 1, tabi ng kubita, tanungin mo, kung banta ba si Tatay Digong sa seguridad ng ating bansa? Hindi. Ang banta dito, alam niyo po kung sino, kayo. Remulla Brothers, Romualdez, nasibak na, Marcos Aranita, kayo yung banta sa ating bansa. Dahil yung pira ng bayan, inubos na ho ng mga buhaya. Kung meron mang nakakatakot ngayon na tao, kayo yun. Under Marcos admin. Tuloy oh. Bilang legal counsel po ng gobyerno. So pwede po tayong tumaliwas sa kagustuhan ng presidente. Kahit tayo Hindi ay ho tayo parte ng... tumaliwas. Marahil ho, nagbago rin ang lahat sa ang kanyang paningin sa usapin ito. Hindi ho tayo, hindi ho nga, sabi ko nga kanina, hindi ho nakataga sa bato ang lahat ng ating paningin ng panghabang buhay. Minsan nagbabago po. Yun po yung ating pagtingin dito. So inamin nyo na mga scammer kayo. Inamin nyo lahat yan galing sa mga bunganga ho ninyo. Shame on you. Nabago daw yung pagtingin. Kasi nga binibira na sila ni Tatay Digong. Nabago daw ang pagtingin kasi ang daming isiniwalat ni Tatay Digong. Si Digong lang naman kasi ang matapang na sumungag dito kay Bongbong Marcos na kinakatakutan din ng mga buhaya. Kaya nagkasundo sila. O sige, birahin na natin yan. Puta, ingay kasi na matanda eh. Kailangan ng bayan yan. Ang tawag dyan constructive criticism fiscalizer eh. Kailangan meron talagang taong ganyan. Kasi kung walang tao na magpupuna sa kabaluktutan ng gobyerno, sa kabuluktutan ng ating bansa, ginagawa ng mga animal, putya kawawan taong bayan pag walang mag-iingay. Hayaan natin, demokrasya ho tayo eh. Pinatahimik nyo lang kasi tinatamaan kayo at malapit na matapos ang kahibangan ho ninyo. Kaya ito ang nangyayari. Oh. Tuloy oh. Ayan po. Yun po kasing mga pangyayaring ito nung dinakipang ating dating Pangulo, it poses some questions that need to be answered. Halimbawa, what is the role of the DOJ Secretary in high-profile law enforcement operations involving political figures, including former officials? How does the DOJ ensure that such operations are impartial, conducted strictly within legal bounds, and free from political interference, or not influenced by political pressures, especially when they involve a former head of state? What is DOJ's accountability if evidence later shows that its actions were weaponized for political purposes? Kami ho, ang aming gabay dito, rule of law. Yun po yung aming mantra dito, yun po yung aming sinusunod. At yun po ang dahilan kung bakit meron po tayong Department of Justice, rule of law po, para humaayos ang lipunan natin at tahimik po. Thank you. Teka, wala akong nakitang ganun rule of law. Justice. Ayan. Tsaka na pag pinag-uusapan natin yung impartiality, bagsak ka dyan, Boyeng. Pagiging bias niya, bagsak sa dyan. Huwag nating kalimutan yung nangyari kay Bantag. Huwag nating kalimutan yung nangyari kay TV's, kainitan. Huwag nating kalimutan yung nangyari kay Pastor Kibuloy. Ano ba yung stand niya dun? Pinangunahan. Mantakin mo ha, yung mga prosecutors, pinangunahan na niya. Walang presumption of innocence.
Talagang mabilis siya magpataw eh. Wala pang preliminary investigation. Tina-trial by publicity na niya. Sinasabihan na niyang guilty. Ganong katindi si Boying. Bias. Yung impartiality niya, puta, bagsak. Walang rule of law yun. Kasi dapat, pag ikaw, Department of Justice Secretary, dapat tahimik ka. Ang lumalabas, nagiging attack dog ka, tina-trial by publicity mo, yung mga inaakusahan. Kasi nga, kalaban nyo, kritiko nyo, kontrapartido. Yun ang ginagawa mo. Pinangunahan mo, inuudyukan mo ang desisyon ng mga prosecutors. O anong magagawa ng prosecutors? Sa Department of Justice, hawak nyo yan eh. Malamang kung anong sinabi mo, yun din ang susundin nila. Kung sinabi mo guilty, yun din ang mangyayari. Di ba guilty lahat? Doon sa preliminary investigation, pinapadalhan nyo lahat ng warrant of arrest, pina lahat-lahat. Walang tamang proseso, walang rule of law na sinasabi mo. Batas ho ninyo yung umiiral, sariling batas. Pero batas ng Republika ng Pilipinas, wala ho tayo doon, wala tayong nakita sa kanya.